ay mali. Amen? Maring namuhay ka, the just shall live by faith. Namuhay ka ng may pananampalataya. Pero pagdating sa sanctification, kung mali ang natanggap mo, kailanman hindi ka mapapabanal. At kapag gano'n ang tendensiya, dadaan ka ng dakilang kapighatian, kagaya ng dinanas ng mga Reformation period. Sa Middle Age, yung martyrdom of the in the Christendom, mga kapatid, lahat sila nagmartir kasi ang katotohanan ay nailingid sa mga tao. Wala nang panahon. Walang kadahilanan para sila ay malinis sa salita ng Diyos. Naintindihan po natin? Sanctify them by your truth. Your word is truth. So walang magagawa yan doon sa the just shall live by faith. May kaibahan yon. Tama? Dahil bakit kailangan natin magpakabanal? Sabi nga, kung siya ay banal, kailangan din naman tayong magpakabanal. Shall we say amen? At hindi natin magagawa yan kung wala tayong naunawaan patungkol sa salita ng Diyos. Dahil si Kristo po ang kabuuan ng salita. Sanctify them by your truth. Your word is truth. So itong kailangan natin, mga kapatid. At kaya nga, hindi na tayo masyadong nagpipilit pa sa mga nagmamatigas, mga kapatid. Ang ating rason ngayon sa pangangaral ay doon sa mga baguhan na makakapakinig pa, na baka sakali. Dahil hindi ko naman sinasabi na lahat sila ay tinawag para maisama sa kasalan. Pili lang po yun. Many are called, but only few are chosen. Hindi ba? Paano sila tinawag? May sigaw. Tama po? Halik kayo, salubungin ninyo siya. Pero hindi lahat ng sumalubong naglinis. Tama? Kundi nagmatigas sila. Gaya ng mga Hudyo. Alam nilang may kasalan. Ang ama ay nagprepara ng isang kasalan para sa kanyang bugtong na anak. Pero may naliit nila ngayon eh. Tama? So, ganun din sa panahon ng end time. May kasalan, may kasalan, may kasalan. Kapag binaliwala yung kasalan na yan, yung rapture, yun ang kasalan eh. Pag binaliwala, ibig sabihin lang, hindi ka desidido sumalubong sa bridegroom. Amen. Sabi sa amen. Amen. At ano mangyayari? Kapag wala kang desire, makasalubog sa kanya, babaliwalain mo nga eh. Di ba? So, ano nangyari sa parable na yun? Yung iba talagang nagpunta sa kanya-kanyang mga negosyo, sa kanya-kanyang mga hanap buhay, sa kanya-kanyang mga lakad, kung saan-saan. Miniliit nila yung imbitasyon. Kaya nga sinasabi ko lagi, mga kapatid, ang love letter ni Jesus Christ, ang love letter ng bridegroom ay ang Book of Revelation. Amen. Kapag wala ka naiintindihan dyan, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka kasama sa kasalan dahil hindi mo ibinihis ang katwiran. Amen. Anong hinahanap? Ano kaya sa pagparito ng anak ng tao may masusumpungan kaya siyang pananampalataya sa lupa? That is the question, mga kapatid. What kind of faith? Kami naman ay sumasampalataya. Di ba na just shall live by faith? Oo nga. That is the faith of salvation. Pero faith of sanctification, sanctification through rapturing faith, kung wala ka niyan,
Kung wala kang revelation, kung wala kang revelated oil na magpapaliwanag sa'yo, magpapatibay sa'yo, magpapainit sa'yo sa paghahangad na mapasalubong sa pag-agaw, mga kapatid. Kung wala yan, maiiwan ka pa rin sa rapture. At anong mangyayari? Isasama ka doon sa mapag-imbabaw. Ano ba meron sa mga mapag-imbabaw? Tribulation. Yun ang ibig sabihin, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Paulit-ulit ko sinasabi ito sa inyo, mga anak. Hindi ko naman nakakalimutan eh. Kasi bilang paalala ito, ayokong makasama kayo doon. Napakahirap. Nakita nyo na nangyayari ngayon? Bata, pinapatay. Matanda, pinapatay. Pinahihirapan, ginagahasa. At kung ano-ano pa. Tribulation yan sa mga Hudyo. Tama? Pero yung tribulation na darating, mas dakila pa yon. Naintindihan natin? Kaya nga pinipilit ko lagi, dahil yung paulit-ulit na binabanggit ni Johnson kanina, blessed, sabi dito, no? Sa Revelation 22, verse 7, behold, I come quickly. Darating siya. Excited ba tayo doon? Dapat excited ka. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Of this book, singular eh, di ba? Ano nangyari sa end time? Yung pinag-uusapan, yung sinisettle 50 years ago, 60 years ago, yung pa rin eh. Brother Johnson. Ay, nako. Sumisigaw na mga kulog, wala na, naiwan na. Verse 8, and I, John, saw these things and heard them, and when I had heard them, heard and seen, when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. So sumamba siya, no? Na-excited siya sa kanyang nakita eh. Then said he unto me, see thou to do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the saying of this book, singular book, worship God, worship Elohim. And he said unto me, seal not the sayings of this book. So dito na lang makikita natin ang kaibahan eh, ng mga buhay sa nakaraan at sa panahong kinabubuhayan na natin. Dahil yung buhay sa nakaraan, ang aklat ay nakasara. Tama? Sabi sa amen? Pero pagdating sa huling mga araw, ang alam mo ba ang pinag-uutos? Sabi dito sa verse 10, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Malapit na ang panahon. Huwag mo na selyuhan, Daniel. Malapit na. Malapit na ang pagbabalik ko. Yun ang ibig sabihin. Kailan yan? Sa panahon natin. Tama? So, itong Book of Revelation, dapat may naunawaan na tayong maliwanag dito. Dahil ano ba ang kahalagahan na makikita natin ang mangyayari sa harapan? Abay, si Daniel si John na-excited eh. Tama? Halos sambahin niya yung anghel. Dahil ganito pala ang mga kaganapan sa harapan. Shall we say amen? At ito'y, sabi ko nga, hindi pa nangyayari yung bakbakan dyan. Zechariah chapter 12, chapter 13, chapter 13, bakit dyan tayo pinopokus ng Panginoon? Dahil may ipinapakita ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tama? Ayaw niyang masasayang na, oy, you must be born again. Oy, pagsisihan mo yan. Oy, manampalataya ka sa Diyos. Tapos na nga tayo dyan eh. Tama? Pinagpala ako, pinagaling ako. Tapos na nga tayo dyan.
si Juan na excited na ipinakita sa kanya ang mga bagay sa kanyang harapan dahil sa kanyang kagalakan, lumuhod siya doon sa anghel. Tama? Pero, sino ba yung anghel na yan? Si Miguel. Kaya nga, tanungin mo sa kanila kung sino yung anghel na yan. Di nila alam. Bakit? Lack of revelation. Lack of revelation. Kailangan, sa aklat na ito, na parang talaga mahirap at sasakit talaga ang ulo mo, pero kung may pananampalataya ka na ihahayag sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na ito, mapalad ka. So yan ang faith. Yan ang rapturing faith na inaalok ng Panginoon. Yan ang love letter. Sabi nga ni Brother Jackson, ang Book of Revelation ay love letter of Jesus Christ. Dahil dito mo mababasa, ang sinasabi lagi, mapalad, 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 mapalad. Sino? Yung nakikinig. Hindi yung sarado yung tenga. Amen. Matapos mapakinggan balik na naman sa dati. Pag-aralan natin ulit tayo, rewind. Rewind. Balik tayo sa lakaraan. Hindi na ganoon. Dahil kung talaga may naiintindihan ka, sasabihin mo, ayoko na yan. Alam na namin yan. Tama? So, say amen? Dahil ipinakita na sa amin yan ng Panginoon. You said to me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the times of is at hand. Wag mo lang sarahan, Daniel. John, bukas na yan. Yung sarado kay Daniel, sarado kay Ezekiel, pero sa end time, ang iniuutos kay Juan, buksan mo. Tama? Huwag mo nang selyuhan. Kaya nga, para sa bride lamang ito yung nakakaintindi. Sa mga hindi nakakaintindi, mga kapatid, sorry. The only way na masanctify ang tao is through the Word of God. At ang nire-required ay oil. There is oil and treasures to be desired in the dwelling of the wise. Amen? Amen. May langis. Hindi literal na langis yun. Revelated oil. Revelation. Tama. Revelation ng Holy Spirit. Dahil ang salita niya, sabi ni Kristo, these words are spirit. So you see? The oil. Tama. And the spirit give it life. So yan, mag-i-stimulate tayo. Bawat may revelation tayo napapakinggan, nagagalak tayo tulad ni Juan. Lumuhod siya sa anghel Tama! Sabi si amen? So dapat ganun tayo. May kagalakan tayo habang nadadagdagan tayo ng knowledge of truth. Hindi mo namamalayan, revelation na pala yun. Akala mo, tinuturo lang ng pastor na napakinggan mo at naintindihan mo naman. Tandaan nyo, ang revelated oil is something na it is more than knowledge na mapag-aaralan lang Yung knowledge mapag-aaralan mo, pero ang Book of Revelation comes from God. Revelation from God. Directly from God. Tama? Ha? So, kaya lang tayo mapalad dahil diretso sa pool doon sa puso at sa isipan natin. Pero sinasabi ko sa inyo, sa end time words, end time followers, mga kapatid, end time message followers, salita lang naman yun na sinasabi nila, followers sila sa end time, followers sila kay Brother Branham. Pero hindi nga nila naintindihan yung turo ng propeta Mga kapatid, mapalad. He that is unjust, let him be unjust still. Sige, pabayaan na natin sila, di ba? Nagmamatigas kayo Tama.
Mga kapatid, simple ang paraan ng Panginoon. Inilagay si Moises para sundan ni Israel. Tama? Ganon din sa panahon natin. Inilagay si Brother Branham para sundan naman natin. Tama? Then, sino ba ang pundasyon? The foundation of faith is apostles and prophets. Ngayon, dumating yung apostoles, Brother Jackson. Iba naman na naintindihan nila. Problema na ba natin yan? Paano kayo masasanctify niyan? Yung mediator ninyo, yung kanyang pagkapare, ayos sa pagkapare ng tao. Paano ka malilinis ang unawaan nyo yan? Nagpapaikot-ikot lang kayo sa ilang. Tama? Ha? Hear, O Israel, the Lord thy God is one. Maski itong mga Trinitarian, turuan natin sila. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong magsawa. Magpatotoo tayo sa kanila. Kasi kung yung kaisipan nila titignan natin, may pagkatama. Kasi the Holy Spirit is God. Tama. Tapos, the Father is God. Tama. Pero kung iisipin lamang nila na there is only one God, may settle na there is Holy Spirit and God the Father is one. Tama. Ngayon, pagdating naman sa bugtong na anak, ay napakalinaw naman eh. Thou art the Christ, the Son of the living God. So, ang kaibahan lamang talagang si Kristo, ama natin siya eh. Kaya lang, in a sense na, titignan natin yung spirit of adoption. Ama-amahan natin siya. Tama. Ang tunay na ama natin is God the Father. Hindi pwede maging dalawa ang ama natin. Pinaampun muna tayo kay Kristo. Ha? Kaya nga may spirit of adoption eh. Tanongin mo sa kanila kung ano ibig sabihin ng adoption na yan. Hindi nila alam yan. Diretsuhan na tayo. Bakit may adoption pa? Kasi yung mediator, ina-adapt tayo. Dahil hindi pa tayo karapat-dapat sa Diyos. Tama? Ha? Hindi pa tayo karapat-dapat, kaya nga he is a mediator between God and man. Punta ka muna sa mediator. Yung namamagitan, kung wala siya, hindi ka makakaparoon sa Ama. Tama! Lumapit ka muna sa mediator para mapatawad ka ng Ama. Ganon pa ang tamang unawa sa Biblia. Amen. Hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama. At hindi mo rin pwedeng siya sabihin na siya yung creator, siya yung Ama. Hindi po pwedeng ganon. Ha? Inadapt tayo ni Kristo. Ha? So tayo ay amang anak niya. Tama? Wala siyang anak physically, pero may anak siya spiritually, dahil yung tinanggap niyang espiritu sa Ama, ibinahagi niya sa atin, kaya nag-reproduce siya sa pamamagitan ng Spirit of the Father. And that is through the Spirit of adoption. So kung titignan niyo ang mga mensahe, nagtutuloy-tuloy mga kapatid eh. Kaya intindihan ba natin? Nagtutuloy-tuloy. Hindi natin kailangan magbabalik-balik pa tayo 15 years ipinangaral. Kaya lang ginagawa lang natin magpaulit-ulit to refresh our minds. Tama? Ha? Para ma-refresh tayo. At kita nyo, miski hindi itong topic ko, mga kapatid. May topic akong, wala akong topic na hinihanda actually sa inyo eh. Dahil ito'y nagpapaulit-ulit na lang. Na kung ano ang ipapaabot sa akin ng Panginoon. Yun, doon bumubuka ang bibig ko. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. There is a difference between the righteous and holy. Naintindihan natin?
Kapag ikaw ay holy, automatic na yun, you are a righteous. Dahil pinabanal ka ng salita ng Espiritu ng Diyos. Tama? Pero yung righteous, aba, may pangako yan, di ba? The just shall live by faith. The righteous shall live by faith. Tama? Sabi sa amen? Pero may kaibahan yan sa nagpabanal, naglinis, naghanda. Kaya nga sabi ng Panginoon, maghanda nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Tandaan nyo, si Israel ay banal. Tama? Yung kalahati lang tinutukoy ko o mga mananampalataya yan. Tama? Pero ang tanong kasi dyan, napabanal ba sila? Nalinis ba sila? Wala silang mediator Paano sila magiging banal? Wala ang templo. Wala ang presensya ng Panginoon na noong araw ay nararanasan nila. Kaya nangyayari sa kanila yan, mga kapatid. Hanggang ngayon, sige, bumaba ka, lumalaban, nakikipag-away, nakikipaggirahan, mga kapatid. Pero sa mga pinabanal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, abay, napakasarap ng buhay Hindi ba? Sabi sa amen? Paano ka mapapabanal? Makinig ka ng salita ng Diyos. Magpasakop ka sa salita ng Diyos. Magpasakop ka kung ano ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil kapag ka tumanggi ka sa pinagagawa ng Panginoon, pinairal mo yung katigasan mo ng ulo, pinairal mo yung pride mo, pinairal mo yung kung ano ka, hawak-hawak mo pa rin ako si ganito. Kung hawak-hawak mo pa rin yan, kung masyado mo pa rin pinapahalagahan kung sino ka, nagkakamali ka. Kaya nga sabi nila, ang ibig sabihin ng Christian without Christ, I am nothing Kailangan you are nothing. Hindi yung I am somebody. Pag yan pa rin ang nasa, that is spirit of pride na nasa tao. Kalimutan po natin yun. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Lahat ng tinatangkilik natin, lahat na kung anong meron tayo, maging ng kaligtasan, galing sa Panginoon lahat yan. Kailangan natin magpasakop at magpakumbaba. Dahil kapag nariyan pa rin yung lumang pagkatao, don't expect rapture. Bahid yan sa bihis mo na pangkasal. Bahid yan. Dungis yan sa'yo. Magpasakop tayo sa salita. I come quickly. You see? Sa Book of Revelation lang sinasabi yan. Tama. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. You see? Ibabasihan din yung gawa sabi ng mga Baptist, wala nang gawa paano yan? Paano ka naligtas na walang gawa? Sabi sa amen? Ulitin ko upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kung wala kang nagawa, paano ngayon yan? Kaya kailangan kasi para ka nagtatanim yan para umani ka. Magtanim ka na mabuti para umani ka na mabuti. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. So alam niya yan. Binanggit na naman yung blessed
Blessed are they that do His commandments. May commandments pala. Tama. Sabi nila, malampalataya ka lang, period Sumunod ka rin sa utos. Magpasakop ka sa mga rules and regulations. Tama? Tama ba? Hindi mo babaliwalain ang mabuting asal. Tama ba yon? Yung mga itinuturo sa paaralan, yun din ang itinuturo sa simbahan. Pareho lang naman yun Kasi pag binaliwala mo itinuturo sa paaralan, binaliwala mo na rin ang turo sa simbahan. Ganun kasimple lang yon. That they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. So yun mga kapatid. At napakadelikado talaga ng Book of Revelation. Napakadelikado. Dahil magdagdag ka, dadagdagan ka ng salot. Magbawas ka, babawasan ka rin sa aklat ng buhay. Kaya maraming nagdududa sa bagay na ito. Pero kung susunod lang ang tao sa mga programa ng Panginoon, alam niyo, natutuwa ang Panginoon kasi ipapahayag sa iyo Yan ang importante doon di ba? Ipapaalam sa iyo. Ipapaalam sa iyo. Sa verse 19, and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So yun, mga kapatid, he which testified these things said, surely, si Kristo yun, I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Mga kapatid, masyado akong na-excite kasi natutuwa lang ako dahil patotoo ito patotoo ito na yung bawat mensaheng tinitignan natin, prepared or unprepared, the same message Shall we say amen? The same message na hindi nagpapabago-bago. So kaya nga hinihingi ko sa inyo mga anak, kung medyo huwag kayo masyado magkapagkakatiwala dahil revelated oil ang hahanapin. Dahil pag nagbaliwala tayo, dumating ang kaaway at naghasik. Ay, alam nyo, yung mga end time follower na yan, pinahintulot ng Panginoon yan Kasi yan ang tagapaghasik ng kasinungalingan Ngayon, kapag ka ikaw ay hindi ka mapagbantay, hindi ka nag-iingat sa buhay mo, nakarinig ka ng mensahe, akala mo totoo na. Hindi mo alam, yan pala magpapalihis sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka nag-jot down doon sa kaisipan mo at sa puso mo. Kailangan itinatatak ang bawat salita. Ibinibihis. So maglagay lang muna tayo ng tanong, bakit nangyayari sa Israel ang mga bagay na ito? Punta tayo sa Matthew 22. At ito ang mga kadahilanan, mga kapatid, kung bakit nangyayari kay Israel yan. Iniisip ng iba na bakit mga chosen people yan tingnan mo nga nangyayari sa kanila. Puro paghihirap ang kanilang dinadanas, mga kapatid. Kaya may mga ibang tao na hindi naniniwala. So, ganoon.
Hindi natin kailangan ipilit yan. Ang kailangan lang natin ay lakaran kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat nating lakaran. Chapter 22, ito'y parabola, mga anak. And Jesus answered and spake unto them again by parables. Bilisan ko na lang, kasi ayoko ng putol-putol eh. And said, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. So may kasalan? Tama. At ang kasalang ito, mga kapatid, hindi para sa atin ito eh. Ang unang pinagbigyan nito ay ang bansang Israel. Para sa kanila talaga ito. Itong kasalang ito, para sa kanila talaga ito. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Nag-anyaya ng kasalan para sa isang anak. Hindi naman sinabing maraming anak eh. Isa lang, di ba? Tama. Ba't maraming aanyayahan para ikasal, mga kapatid? O sumama sa kasalan? Kasi yon nagre-representa ng kasalan sa Panginoon. Kaya itong parable na ito, kung iintindihin mo ito, applicable talaga ito spiritually. Tama? Shall we say amen? They would not come. Binaliwala nila. Again, he sent forth other servants, saying, sa other servants, propeta after prophet after prophet, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Yan. But they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise, and the remnant took his servants, yung mga propeta, and entreated them spitefully and slew them. Ayun, pinagpapatay lamang, mga kapatid. Binaliwala. Hindi sila interesado. Pagkasalan ang pinag-uusapan. Shall we say amen? Sabi pa ng iba, katuwiran, hindi, kung mamamatay tayo, mamatay na lang tayo sa Great Tribulation. Katuwiran ba naman yan? Kasi kapag yan ang ginusto mo, mangyayari sa iyo yan. Tingnan niyo si Israel. Bakit nangyayari sa kanila yan? Yan, dakilang kapighatian na yan. Panahon, at bawat mga panahon nangyari sa kanila yan. Makailang beses na nga, di ba? Binilang, inilista na nga sa history. Kung makailang beses silang binubunot at inaaway ng mga iba-ibang bansa dahil sa pagtanggi nila sa kanilang mediator, mga kapatid, sa kasalan. But when the king heard thereof, yung Panginoon Diyos, he wrote, nagalit. And he sent forth his armies. Ayan, yung mga armies. Tama. Shall we say amen? Kasi kung titignan mo itong parable na ito, talaga applicable doon sa history na nangyayari ngayon. Bakit sumingit yung army dyan? May kasalan lang, sumingit yung army. Tama ba? Naintindihan natin? Ba't nagkaroon ng army niya? Kailangan bang army sa kasalan? Itong parable na ito, nakahidin lang ito. Pero patungkol ito sa kasalang kay Kristo. Tama ba? And sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city, Jerusalem. So sinunog, ano nangyari? Walang pagsamba, walang Urim and Tumim, walang propeta, walang hain, walang alay, walang anointing. Gusto ba ninyo sumasamba kayo walang anointing? Hindi ba? Minsan naiyak tayo, parang
ang Panginoon ay nagtatampo sa atin, di ba? Di ba natin nararamdaman yan? Ha? Parang wala tayong sigla sa paglilingkod. Mas masarap pa matulog eh. Kapag ganyan ang ugali mo, wag kang umasa sa rapture. Para lang tayong mga Hudyo. Bahala na. Ikakasal kayo. Sige, magpakasal kayo. Ano nangyari sa mga Hudyo? But when the king heard thereof, he was wroth. Ganong galit na galit ang Diyos sa Israel. And he sent forth his armies, 70, 80, Romans. Kailan pa? Yung pag-atake ng mga Muslims, yung pag-atake ng mga Nazi, mga kapatid. Yung mga Hudyo nagsipangalat, million, 6 million Diyos nga yung pinapatay eh. Ganti sa kanila yan eh. Mga kapatid, huwag natin sabihin, matapang tayo, kaya ating sagupain ng kamatayan. Baka mamaya kapag binabalatan ka ng buhay, di mo na kayanin. Destroyed, sabi ito, he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. Maski yung mga masasamang tao, pwedeng magamit ng Panginoon para disgrasyahin si Israel eh. Ha? Minsan naglalakad ka dyan, hindi mo alam, may hold upper dyan, may kung sino mga mamamatay tao dyan. Pwedeng gamitin ng Diyos yan para parusahan ka. Mga kapatid, then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Hindi pa rin worthy. Ang gagawin ko sa inyo, Israel, hindi pala kayo worthy. Tama, tingnan yung history. Go ye therefore into the highways. Ito na. And as many as ye shall find, bid to the marriage. Imbitahan ninyo. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good. Wala lang pili-pili. Kasi tumanggi na itong bayang ito, doon na lang tayo sa mga hintil. Ganun ang nangyari. Alam niyo naman yung mga hintil eh, talagang bad eh. Sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga hindi kilalang Diyos. Meron din naman mabubuti sa kanila, tama? Kaya nga sabi dito, both bad and good. Anyanyahan ninyo. And the wedding was furnished with guests. Ayun. Di may kasalan. So, nandito tayo. Tama. Amen? Mga imbitado tayo sa kasalan eh. Ngayon, depende na lang sa inyo kung gusto nyo magpakasal. Gano'n ang mangyayari yun. O kung gusto nyo magpaiwan. Total, malakas naman ang loob natin minsan eh. Di ba? Isa eh, ng katwiran ng mga tao kapag tuturuan mo ng mahalagang balita, mga kapatid, na mag-aahon sa kanila para mapasa Panginoon. Sabihin eh, wag na yan. Wag na yan. Wag na yan. Wag na yung Book of Revelation. Wag na yan. Ang hirap intindihin yan. Katwiran ba naman yan? Kulang eh yung pananampalataya kapag kaganyan. He saw there a man, when the king came in to see the guest, he saw that there a man which had not on wedding garment. Walang damit pang kasal. Ano yan? Hindi naghanda. Tama? And he said unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Wala na may kakatwiran ng tao eh. Tama. Ano ba yung kakatwiran?
May sigaw nga eh. At the midnight there was a cry made, "Go ye out to meet the bridegroom." Amen. May sumisigaw nga dito eh. Napakinggan ba ng end time yan? Napakinggan. Yes. Napakinggan ba natin? Napakinggan. Depende na lang sa inyo kung papahalagaan natin ito. Was speechless. Walang masabi. Then said the king to the servants, "Bind him hand and foot and take him away and cast him into the outer darkness." Pag sinabing outer darkness, ito yon. There shall be weeping and gnashing of teeth. Great tribulation yon. Hindi po yun impyerno. Dakilang kapighatian. For many are called, but few are chosen to the wedding. Konti lamang ang pinili. Revelation chapter 6 verse 9. Punta tayo doon sa mga white robe saints. Mga Hudyo yun. So, say amen? Ano yan? Yung mga Hudyong hindi tinanggap siya bilang tagapagligtas. Tama? But they believe in God. Tama? Kailangan maging fair din ang Panginoon doon, di ba? Kasi nabulagan sila pagdating dito para makarating sa atin eh. Tama? Pag sinabi natin white robe saints, ito po talaga idadanas ng dakilang kapighatian at yan ay ang mga Hudyo. Chapter 6 verse 9, "And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the witness of God." Ba nakita ni Jan, ano? Pinagpapatay. Amen. Sa anong kadahilanan? For the word of God. Saan ba binigay ang salita? Kay Moises. Tama? Grace and truth dumating kay Jesus Christ. Tama? Pero yung word of God, yung kautusan, dumating sa pamamagitan ni Moises. Shall we say amen? I saw under the altar. Itong altar, ito. Pailalim sila dyan kasi dyan sila naghahandog. The souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Nagpapatotoo sila saan? Sa mga himala ng Panginoon Diyos. Tama? Dapat dito eh. Dahil walang makaparoon sa Ama maliban na lumapit muna sa anak. Tama? In other words, kaya sila pinahintulot ng Panginoon na pagpapatayin dahil wala silang mediator. Tama? Amen? Pero nakita ni Juan, ligtas itong mga to. Tignan nyo fifth seal, under the fifth seal. Ayan. They were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true?" Yung Lord dito, walang Lord. Sorry And they cried with a loud voice. Meron, ayun. How long? Saying, "How long, O Lord?" Yung Ama yan, yung Diyos. "Holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?" So, ito mga pinatay, alam nila merong ngipin sa ngipin. Merong mata sa mata. Tama?
Pero sa panahon natin, hindi yan eh. Labas na tayo doon, tama? Ha? Kailangan ang magtiis hanggang kamatayan ay siyang maliligtas. Pero sa mga Hudyo, dala pa rin nila ito. At hanggang ngayon, bumabaka pa rin sila. Tama? Ha? How long, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood unto them that dwell on the earth? Isipin mo, dahil nila kaaway eh. Tama? O pag nabuo yung BRICS na yan, mga kapatid, ngayon ay 11 nations na sila. Napakalalakas, mga kapatid. Almost 50% na yata ng naninirahan sa lupa nasakop nila. Kasi Russia, China, India, ang lalaki eh. Africa, mga kapatid. Kailan mo kami igaganti? Yun ang tanong sa mga nananahan sa lupa. Kasi ang dami nga nilang kaaway eh. Sa 11, and white robes were given on to every one of them, symbolizing eternal life yon, white robe, ano? And it was said unto them that they should rest, yet for a little season. Magpahinga muna kayo. Sabi dito, sa Tagalog, ano? Magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Papatayin pa rin eh. Tama! Abay, nakakaawa talaga ang mga Hudyo, mga kapatid. Sila po yan. Under the fifth seal. Dahil, bakit nalaman natin sila yan? Dahil sila'y nagpapatotoo ng salita ng Diyos o ng kautusan. Ha? Hindi sila nagpapatotoo kay Kristo. Tama? Kundi nagpapatotoo sila sa salita ng Diyos at ano pa, ang tanda na sila ito. The souls under the altar. Tama? Shall we say amen? Tayo, saan tayo under? Under the blood of Christ tayo. Tama po? Shall we say amen? Sila'y under the altar na ang kanilang patuloy na inaalay at inihandog ay yung mga dugo ng hayop. Tama? Naintindihan natin? Kaya itong mga pinagpapatay at nakita nga ni Juan, mga kaluluwa na eh, nakasuot ng white robes, hindi sila naka-fine linen. Anong sabi ni Juan? Anong sabi nung nagpakita sa kanya na anghel? Hintayin, magpahinga kayo. At hintayin pa ninyo yung mga kapatid pa ninyo na pagpapatayin pa. Great Tribulation period. Amen? Second World War, ilang Hudyong pinagpapatay? 6 million eh. Humigit kumulang 6 million. Mga kapatid, yun ang majority dito sa fifth seal. Na sinabihan, mag-intay muna kayo. Magpahinga muna kayo sa konting panahon hanggang ang mga kapwa ninyo alipin na mga kapatid ninyo, ayun, ay papatayin pa. Sa English, ano? That there shall be killed as they were should be fulfilled. May salitang fulfilled, mga kapatid. Dito yun. Yung 2/3, Brother Johnson. Mapalad yung 1/3 nakapagtago eh. Tama! Napakapalad nila dahil nakinig sila sa pahayag ni Kristo. Pagtago kayo sa mga bundok,
magtago kayo sa mga bundok. Hindi nila alam. Brother Johnson, ano? Ang sinasabi ng iba kasi, Amerika doon magtatago Doon pupunta ang Polish Virgins Mga kapatid, ngayon pa lang mga kapatid punta ka ng Amerika, punta ka ng Hudyo ka, pumunta ka ng Amerika. Pag nalaman Hudyo ka, hindi ka pwede doon. Magtago ka na. Tama. Ganon din ang Kristiyano. Pumunta ka sa Muslim nations, pagsigaw mo doon na believer ka ni Kristo, todas ka. Sabi siya, amen? So, paano sila babalik at magtatago sa Amerika? Ang Amerika, darating ang panahon, mga kapatid, ito ay magiging anti-Christ nation. The other beast. Another beast. Dalawa yan Yung beast, European beast, at yung United States of America, Canada, another beast. Paano ka pupunta doon, Brother Johnson? Wala na, no time. Sabi siya, amen? Ewan ko lang, sa sitwasyon ng Polish Virgins sa Pilipinas, kung paano. Palagay ko, hindi natin alam kung sinong sasakop sa atin, ang China ba, o kung sinong bansa Pero sana, wala na tayo sa panahon na yan, ano? Sabi siya, amen? Kasi nakaabang na lahat Hindi mo pwede sabihin, ay, ang tagal pa niyan. Hindi mo pwede sabihin ganun Nakaabang na. At palala ng palala ng palala. Parami ng parami ang mga namamatay sa Middle East. Kasi kapag ganyan, parami ng parami ng parami, ibig sabihin, palala ng palala, at hindi na titigil. Kailangan na lamang talaga paghiwa-hiwalayin sila. Yan ang kamay ng Panginoon. Tama? Pay kayo, dito kayo. Dito sa Israel, diyan kayo. Mga Arabian, diyan kayo. Paghihiwa-hiwalayin sila para maiwasan na yung gulo. Tama? Pagdating sa milenyo, maghahari ang Panginoon. Ayaw niya na may gulo. Rod of iron ang ihaharap sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. So yan, mga kapatid, maghihintay pa sila sa mga pagpapatayin pa. So ganun ang nangyari kay Israel. Isaiah chapter 6 verse 11. Na magkagayoy sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Brother Johnson, keynote dito, no? Tama? The same spirit, tama? Yung sinabi sa Book of Revelation, hanggang kailan? At siya sumagot, hanggang sa ang mga bayan ay magiba. At walang tumahan, at ang mga bahay. So may revelation yung humula, di ba? Bakit cities? Kasi alam natin, pag sinabing city, yun ang banal na syudad, Jerusalem, tama. Pero napakaraming city yan pagka binabanggit ang bayang Israel. Andiyan ang Tel Aviv, at doon lang sa may cities din Sa Pilipinas lang, sa panahon natin, sa huling araw, ang dami ng city, tama? Yung mga hindi city, nagiging city na dahil maunlad na sila, tama? So yan, pero iisang hula po ito, mga kapatid. Hanggang kailan? At siya sumagot, hanggang saang mga bayan ay mga giba na walang tumahan, at ang mga bahay ay mga wala ng tao, at ang lupain ay maging lubos na giba. So yan nangyari kay Israel. Tama?
Sa verse 9, bumaba tayo. At sinabi niya, ikaw ay yumahon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. So blind no? Tama? Bulag si Israel. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makikita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga pakinig at makakaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at magsigaling. Hindi ba maganda yon na sila'y mabubuksan ang unawa? Pero sabi ng Panginoon sarhan ang kanilang mga tainga Shall we say amen? Ang ibig sabihin nito, magbabayad talaga. Ano ba ang kadahilanan na pinagbayad talaga sila sa unang panahon? Sabihin natin, hindi dito. Kasi dito, nagbayad talaga sila sa kanilang pagtanggi dito. Bakit nung unang mga araw pa, Babylonian, Assyrian, Persian, Grecian, Romans, talagang ginapi pa rin sila. Bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil sa kanilang pagsuway. Panahon ni David, kumuha ng asawa ng may asawa. Di ba? Nagalit ang Diyos kay David. Si Solomon, ganun din. Ang dami niyang asawa. May mga kabit pa. Hanggang sa natuto siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tama? Amen. Nakisama siya sa kanyang mga asawa Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Doon lalong nagalit ang Panginoon Diyos kay Solomon. Pero sabi niya, hindi sa panahong ito. Dahil sa tatay mo na si David. Ang Diyos marunong tumanaw ng utang ng loob, Tama? Hindi mangyayari ang parusa sa kaharian mo, Solomon, kundi sa iyong mga anak. Ayan na, nagsisimula na, mga kapatid. Ano nangyari? Sa panahon ng Israel, mga kapatid, bakit sila nahati? Dahil sa salapi pinahirapan masyado ni Rehoboam, hari ng Jerusalem, hari ng Judah, ang 10 tribes. Pinahirapan niya sa mga labor. Konting sweldo, maraming trabaho. Kaya nag-alsa ang 10 tribes. Diyan nagsimula ang division ni Israel. Yung 10 tribes, humiwalay sa 2 tribes. So, ano nangyari? Dahil wala ang tamang pagsamba, wala ang tamang alay, wala ang tamang pananampalataya, hindi nasunod ang instruction ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong himawalay sa inyong mga kapatid dahil sa Jerusalem ang pagsamba. Tama! So may isang lugar lamang na pinapupunta ang tao para sumamba. At yan ay sa kanyang puro at malinaw at katotohanan na salita. Hindi pwedeng sasamba ka sa kung saan, kundi sa espiritu at katotohanan lamang. Naintindihan natin? Hindi, may simbahan dito tayo sumamba. Hindi nga tatanggapin yan Kaya nga hindi sumunod si Jeroboam sa sinabi ng Panginoon, huwag kayong himawalay sa Jerusalem. Doon nagsimula na sumamba sila sa mga rebulto. Amen.
At nung nagalit ang Panginoon, inuna sila na sila po'y sakupin ng Assyrian Empire. Kinuha sila at ipinagtabuyan, ginawang alipin. Yung iba doon na rin namahay, mga kapatid. Subalit, malayo sa Jerusalem yung kanilang pananampalataya. Nalayo sila sa Jerusalem. Kaya nga kapag ikaw ay taga Samaria, no? Yung 10 tribes later on naging Samaria. Tinawag na Samaria yon, Samaritan. Kapag sinabing Samaritan, may jablo yan. Yun ang naging tradisyon ng tribes of Judah, no? Kapag ikaw ay kabilang sa Samarian, may sa demonyo kayo kasi sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, samantalang kami sa tamang pagsamba. Pero may nalabag pa rin sila tama. Dahil dumating ang panahon, alam niyo kung anong paglabag ng 10 tribes? Eto, no? Kaya nga mga kapatid, dumating ang panahon, nauwi sila sa apostasy, mga kapatid. Maging yung tamang alay sa templo, hindi na nila nasasagawa. Dumating ang panahon na talagang hindi na nasunod. Unti-unti yun. Unti-unti. Kaya pagdating ng yung huling propeta ng Old Testament na si Malakay, yung bardi niya ay ito. Ito ang bardi ni Malakay. Sabi niya, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote. May pare. Tama. Pero, pinagagalitan ng Panginoon. Tama. Na nagsisihamak ng aking pangalan. Pati pangalan na-pollute na rin mga kapatid. At inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y nangaghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. So, say amen? At ang inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. At pagka kayo'y nagagahandog ng bulag na pinakahain. Grabe, no? Dati ang handog at alay, perfect. Amen? Walang sakit, walang kapintasan, malusog na mga handog. Yun ang acceptable sa Panginoon. Pero dumating ang panahon, Brother Johnson, na talagang pumili ka ng pinakapangit dyan. Yun ang ibigay may alay sa templo. Sinalaula na ang templo At pagka kayo naghahandog ng bulag, ayun, bulag. Pagka bulag, mga kapatid, ibig sabihin, dumaan sa sakit yan. Yung mga manok dito, kapag ganun-ganun yan, ibig sabihin, nagkasakit yun. Di ba? Ay, ginawang handog mga bulag Bulag na pinakahain. At pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. Okay lang yan, di masama yan, sige. At pagka kayo naghahandog ng pilay, at may sakit, di kasamaan. Pilay, yung pilay, sige, okay lang yan. Yung mga pari naman, sige lang.
Di ba? Wala nagsasaway eh. Di kasamaan. Iharap mo nga sa iyong tagapamahala. Kalulugdan ka baga niya? O tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon na mga hukbo. O sige nga, punta ka sa presidente, maghandog ka doon ng pilay. Tatawanan ka pa nun eh. Ba't naman niya ang binigay mo sa akin? Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Tapos pilay, bulag, may sakit. Makakatay ba yan? Baka may sakit yan. Baka mahawa pa ako sa sakit niyan eh. Ang Panginoon naghahanap, mga kapatid, ng alay na walang kapintasan sa harapan niya. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng pinto upang huwag ninyong huwag na yun. Mga kapatid, Malakay 2:11, ang Juday gumawa ng paglililo at kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Huda ang sanktuaryo ng Panginoon, yung templo na kanyang inibig at nagsagawa sa anak na babae ng ibang Diyos. So yun mga kapatid, yan nga nangyari doon sa bayang ito. Sinundan nila yung yapak ni Solomon eh. Pag kumuha ka ng iba, natural, isasama kanila sa kanilang mga simbahan, tama? Kailangan ang mapapangasawa rin ng isang mananampalataya ay yung may takot, may pananampalataya. Turi ng Panginoon. Lumala ang sitwasyon. Nagsimula yan dun sa pagsamba. Apostasy, mga kapatid. Pero bagaman naka-recover sila, pero still parang hindi nila magawa yung perfect will of God, no? Tama? In other words, polluted na. Tama? Polluted na. So kaya nga tayo mga kapatid, dinadala tayo sa perfection ng Panginoon. Huwag kayong magagalit. Huwag sasama ang loob ninyo. Para bagang napakahirap naman yung pinagagawa mo, brother eh. Hindi ba naligtas tayo sa pananampalataya at sa biyaya? Oo nga eh. Pero huwag niyong isipin na walang pinagagawa ang Panginoon. Huwag niyong isipin na walang requirement. Kung sabi nga eh, kung gaano kahigpit sa kautusan, mas mahigpit ang Panginoon sa panahon natin. Alam niyo ba yun? Hindi lang ninyo namamalayan, mas mahigpit ngayon sa panahon ng biyaya ni Kristo. Kaya kailangan lumakad ka ng matuwid, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin ito. Ito yung sumpa eh. Malakay 3:10 verse 7. Mula sa mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinlima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Sa kabila ng kanilang kalikuan, okay lang no? Parang wala lang, di ba? Ito ang balik. Nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako.
ninanakaw ninyo ako. So, yan pagkakagamit eh. Ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga ikapo. At kayo'y mga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatibigay nitong buong bansa. Israel, ano? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako. Ngayon, sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So yun, huwag na natin questionin ito, mga kapatid. Bahala ang Panginoon. Dahil ito karanasan ko, ha. Karanasan ko, mga kapatid, na itong mga batang ito na naging tapat. Minsan sobra-sobra pa. Hindi sila pinagkukulang ng Panginoon. At ganoon din ang bawat isa sa atin. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kung hindi ko, sabi dito, subukan na ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko ibubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid. Amen. Kalalagyan, mga kapatid. Totoo to. Yes. Magtiwala lang tayo. At aking sasawayin ang mananakmal. Hindi ka magkakaproblema eh. Dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas, sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon. Tingnan mo ang Israel ngayon. Okay, pinagpala. Tama? Dahil unti-unti silang ibinabalik ng Panginoon. Tama? Sa Jerusalem? Pero still, may kulang pa rin. Kailangan nila mediator. Tama po? Kailangan nila ang mediator. Hindi sila matanggap-tanggap to. Pero yung iba, talagang naging Christian na. So tatlo ang kalagayan nila. At yung iba naman, nag-iintay pa rin, nag-iintay. At yung iba naman, nagpa-party. So, anong sabi ni Pablo tungkol dito? Sa kaloob at mga ikapo. First Corinthians 9:19. Sa verse 18 muna. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. So yun ang purpose ni Pablo, no? Hindi mo na ako hihingi. Sabi ni Pablo, para huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Tama? So merong pasubali si Pablo dito. Tama? Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng tao, ay nagpapaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. So ang purpose niya, kaya siya hindi nanghihingi, hindi niya binubuksan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Yung tungkol sa handog at ikapo, dahil wala ka namang mabasa na binanggit si Pablo di ba? Tungkol sa handog at ikapo, di ba? Dahil ang layunin niya, sabi niya dito, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Tama? Ibig sabihin, meron bang pupunta dito, papapasukin mo dyan, mag-text ka, Hali kayo, ay mga bisita, mag-text kayo. Huwag mong gagawin yan. Tama! Ganon si Pablo. Ang purpose nun, sabi niya,
upang ako'y makahigayat ng lalong marami. That is the purpose. Tama. Pero kung hindi ka naman hinihikayat na at ikay magulang na sa gawain ng Diyos at alam mo na ang dapat mong gawin, magkusa ka na. Tama. Kasi paano susulong ang gawain ng Diyos? Ang piano nasisira. 2 piano na ang sira. Ang bass guitar nasisira. Yan, Brother Kenneth. Ang tawag dyan? Ha? Amplifier. Wala na rin yung isa. Nire-repair ng tatay ngayon ni Johnson. Mga kapatid, yung mga microphone nasisira. Ito mga malilit na amplifier. At habang umuusad tayo, nangangailangan tayo, mga kapatid. May mga kailangan tayong dalawin. May kailangan tayong hatiran ng salita ng Diyos. Pagka minsan nagdadalawang isip tayo, sana maging malaya. Magpagamit tayo. Amen? Magpagamit tayo sa Panginoon. Malapit nang dumating. Ito, ang tagal kong hindi ko binasa ito, ang tagal kong hindi pinangaral ito mga kapatid Kasi ito, para ito sa mga, yung sinasabi ni Pablo na upang makahigayat ng lalong marami, para hindi sila matisod. Kasi marami natitisod pagka tayo sa pinag-usapan at offering Pero si Pablo, mga kapatid, nanghihingi sa mga ibang iglesia. Nabasa niyo ba yun? Para pagpunta ko dyan, nakahanda na. Di ba? Nanghihingi siya talaga. Kasi kailangan Sabi nga ng Panginoon, paggawa mo ito. Dahil pag ito'y pinairal mo, pagpapalain ko ang gawain. Sabi ng Panginoon. Natural. Tingnan niyo, wala naman kasing sabi dito, sa 13, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipang-siwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? So yun, tayo sinopering nila sa templo. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayunman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So yun ang rightful. Yun ang rightful, mga kapatid. Dahil maraming kailangan. Lalo na ito, mga kapatid, itong darating na araw bukas, ay kinuha ko na lang yung slot dahil nakita ko malapit na talagang dumating ang Panginoon. Hindi nag-agree yung isa na siyang kumuha ng hosting at inalok naman sa akin. Nung inalok sa akin, sabi ko, sandali lang, isipin ko. So nag-isip-isip ako. At nung nakita ko na talagang panahon na, darating na talagang Panginoon, sabi ko, sige, ako na kukuha. So bukas mag-hosting tayo, kaya marami tayong silya. Ayun. Yung mga silya na yon, binili natin yon, Salamat at may mga tumutulong. Yan. Salamat sa inyo, mga kapatid. So yan. Magpapakain ulit tayo. Huwag natin pang hinayangin ipapakain natin sa kanila. Yes. Ha? Dahil hindi naman natin ikayayaman yon. Tama. Kasi sinubukan ko nung araw, nung ako mag-retiro, nag-ikot-ikot ako dito. Wala nung ma-meet ko itong Gemapec, mga pastor na ito, hindi na ako mamumroblema. Mga pastor na ito tama. Kumapakinggan nila ang mga aral, ang mga turo. Napakaganda kung may isisya nila sa kanilang simbahan, mga kapatid. Ayoko lang nung meron talagang nangyayari na kanya-kanyang stand naghihilaan at walang naisesettle.
Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi kinakailangan lumalim sa mga propesya Dahil nangyayari na fulfillment na ito. Sifania, Sikaraya chapter 12. Amos chapter 5. Numbers. Nangyayari na Yung hula ni Balaam, mga kapatid, nangyayari na. Sapagkat kung ipangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. So ito sa verse 10 o sa verse 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 9, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ano ba ang baka? Di ba trabahador yan? Tama? Huwag mong bubusalan siya. Ang mga baka baga ay iningatan ng Diyos? O sinasabi kayang tunay ito dahil sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiig ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghahasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Pero si Pablo, mga kapatid, hindi niya sinamantala ito tama? Still, pinairal niya, magkusang loob na lang kayo. Amen. Sa iba nga, nilagay ng mga pangalan pangalan nyo. End time to follower ni Brother Jackson to, yung mga pangalan nyo, ilista nyo dyan sa, ayan, ito. Sobre. Pangalan yan. Buwan-buwan, nandiyan yung mga promises, yung mga tithes, offering. May promises pa, may bayad sa aircon, may bayad sa tubig, sa ilaw. Mga kapatid, namangha ako nung naka-attend ako minsan, sabi ko, ba't ginagawa mo yan? Mga kapatid, God will provide. Hindi sa pilitan ito, tama? Pero gagawin ninyo, mga anak, mga kapatid, yun nararapat. Paatras yung basa natin. Natural, sinong kawal ang magpakailanman paman ay maglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Mga kapatid, napakaganda nito. Dahil kapag itong mga bagay nito, bakit binanggit ni Pablo ito? Di ba tayo sina-offering sa lumang tipan lang? Pero bakit inuulit ni Pablo dito? Naintindihan natin? Inuulit niya yan Kunin niyo yung thoughts ni Pablo dito. Kaya lang, alang-alang doon sa mga walang malay, doon sa mga baguhan, for the purpose na makahikayat sa sonota, ang purpose nun sabi niya, para makahikayat pa ako, sabi niya. Tama! Siguro naman wala na tayong hinihikayat dito. Puro tayong magugulang sa Panginoon. Tama ba? At isa pa, darating na ang Panginoon, mga kapatid. Ako, kung meron man ako natatabi, mga kapatid, naka-disenyo na yan sa Panginoon. Naka-disenyo na yan sa Panginoon. Isa pa, hindi na ako nangangarap mga kapatid, na may maganda pang mangyayari sa mundo Ang pinapangarap ko yung pagparito dyan. BRICS, NATO, mga kapatid, pag nagbakbakan yan,
At pag hindi ka nasama sa rapture, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng tinabi-tabi mo, lahat ipinundar mo. Ito'y pinapauna ko ng ano. Kasi wala namang patay na, wala namang namatay na dinala yung mga kayamanan niya sa langit eh. Wala namang ganun eh. Sabi nga, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya ako lang inuulit to mga kapatid. Sama-sama tayo sa rapture. Bahagi yan eh. Bahagi yan ng ating pagkakatiwala sa Kanya. Iiwan natin lahat ng mga bagay sa ibabaw ng lupa. Bahagi ng pagpe-prepare yun. Kaya nga sabi doon, remember Lot's wife. Bakit lumingon yung asawa ni Lot? Kasi nang hinayang eh. Tama? Huwag nating panghinayangan kung ang mga salita ng Panginoon ay makakarating pa sa malayo. Tama ba? Tawag sa amen? Para magawa natin, sige, mag-imbito tayo. Total, may desire naman kayo na makaalam nito. Aminado naman sila. Gusto nilang malaman yan. Gusto nilang makita. Meron nga daw isang babae nagsasabi, oo Brad, malapit na at kailangan natin ang revelated oil para hindi tayo maiwan sa rapture. So alam niya na kailangan ang revelated oil. So pag-pray natin, tulungan niyo ako, pag-pray natin sila, pag-fasting natin kung hanggang kakayanin pa natin mga kapatid mag-fasting. Dahil minsan iniisip ko na sarili nila lang ito, total at titigas ng ulo nyo. Hindi pwede. Kasi pag binasa mo ang Book of Revelation, may sinasabi doon, you must prophesy again. Tama. Before many peoples, tongues, kindreds, etc. mga kapatid. Kailangan ipangaral talaga. Kailangan makarating sa malayo o iparating sa malayo. Mga kapatid. So yun. Yan ang kadahilanan. Isa yan sa kadahilanan. Sinalaulan ni Israel ang templo. Naghandog ng mga bulag, mga pilay, at kung ano-ano pa na abomination sa ating Panginoon. Hanggang sa alam mo, hindi natuwa ang Panginoon sa Israel eh. Pagdating dito, karamihan sa kanila binulag eh. Ha? Amen? Patabain mo ang kanilang mga puso. Hanggang kailan? May tanong doon. Hindi ba? Hanggang sila'y itaboy sa lahat ng mga bansa. Tama? At ang syudad ay masira. Tama ba? So mapalag tayo. Dahil naging matalimahan tayo at mayroon tayong mediator. Tama. Yun ang kulang sa kanila. Mediator. Saan nila nakilala ito? Saan nila nakilala? Dito. Sa panahon ng dalawang propeta. Tama. Sabi sa amen? Dahil magpapakita ng tanda na hindi nila matatanggihan. Sabi sa amen? Ha? Ngayon, tapos na yung rapture. Sorry. Tapos na yung rapture eh. Tama? Kung kailan nyo nakilala yung mediator ay nag-rapture na eh. Tama, Brother Johnson? Hindi na sayang. Ano mangyayari? Great Tribulation. Tama! Kaya anong sabi? Binasa natin sa fifth seal kanina, hintayin pa ninyo ang inyong mga kapatid na mga papatayin pa. Tama? Dito? So, kailangan pagandaan natin
ang pagparito ng Panginoon. Basahin nga natin yung Book of Revelation. Huli na lang ito, mga kapatid. Kailangan kasi na ibihis natin ang katuwiran ni Kristo eh. Yung salitang blessed. Sa verse 10, and he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So hanggang dito na lamang, mga kapatid. May pinagagawa ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin sandali, mga kapatid. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat